Good day kabaro. Ngayon nandito ako sa propeller, no? Dito sa stern tube. So ngayon magmi-measure ako ng stern tube bearing wear down, no? So ito, tatanggalin lang natin itong itong plug. Yan, pag natanggal na yan, ilalagay mo itong special tools. Stern tube wear down na gauge. Yan. So kinakamay lang yan, kinakamay. Yan. Tapos yan. Yan. Tapos higpitan mo dito. Yan. Higpitan mo dyan. Tapos yan, may thread yan dito eh. Higpitan mo lang yan. Kamay lang, kamay. Tapos higpitan mo dito sa taas. Yes. Ito yung stern tube wear down gauge, no? Yan. Tapos tanggalin mo yan. Yan. Tapos babasahin mo ngayon. Yan. Yan. So ang reading nito ay sa 7.6. Malabo ah. So ang dito ka dito ka mag sa pinakaunang guhit dito sa baba, ayan oh. So 7 malabo. Yan, 7.6. 7.6 ang ating clearance, no? Yan lang. Tapos ibalik mo itong plug. So yung pinaka last na plug ganon din sa baba. Ganon din doon sa baba. So ibaba taas yung pagkuha mo nito. Baba taas. Yung pinakauna na plug, yan yung tatanggalin mo. Yan. Tapos ganon din dito sa baba. Dito. My friend, let's go. Yan. So ganyan lang pag magkuha ka ng wear down bearing clearance ng stern tube, no? So I hope na nagkaroon kayo ng idea paano magkuha ng stern tube wear down bearing clearance. So bakit natin kinukuhaan yan? Para malaman natin kung yung bearing ng stern tube ay okay pa ba. Halimbawa ito yung shaft. Malaman natin kung ganun-ganon na yung shaft ng propeller shaft. Ayan. Kung masyado na malaki yung wear ng bearing, kailangan ng palitan dito sa dry duct. So na-inspection ng class yan kung malaki na yung wear down nya, no? So pag malaki na, obligado yung kumpanya papalitan yung stern tube bearing. So meron na kami nakhanda na stern tube bearing doon sa taas para palitan yan pag just in case na mataas na yung wear down nya. So sa 7.6 I think okay pa naman yung clearance nya. So yun lang kabaro. I hope may nakuha kayo na idea sa video na to. Thanks and God bless.